Tinaasan ng DILG ang mga LGU na ipatupad ang agarang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Ang mga komunidad naman sa loob ng 7 hanggang 8 kilometro mula sa bulkan ay pinaghahanda pa rin para sa posibleng preemptive evacuation sakaling lumala ang aktibidad ng Mayon. Batay sa datos ng DOST PHIVOLCS, patuloy na nagpapakita ng senyales ng pag-aalboruto ang bulkan mula pa noong January 1. Kabilang dito ang tuloy-tuloy na pagguhon ng lava dome sa tuktok ng Mayon na nagdulot na ng daan-daang rockfall events, ilang volcanic earthquakes at pagdaloy ng pyroclastic density currents. Umabot na sa 964 families o 3,505 na katao ang inilikas sa nakalipas na magdamag dahil naman sa paglala ng sitwasyon sa bulkang Mayon. Ayon kay Direktor Claudio Yucot ng Civil Defense Bicol, ang mga evacuees ay nanggaling sa 13 barangay sa lalawigan pa lamang ng Albay. Partikular na inilikas ang mga nasa paligid ng bulkan sa mga bayan ng Malilipot, Kamalig, Ginubatan, Tabaco City at Ligao City. Sabi pa ni Yucot, hindi lamang ang mga nasa permanent danger zone ang nagsipaglikas kundi maging ay lampang nasa labas ng 6-kilometer radius na gustong matiyak ang kanilang kaligtasan. Mahigit 75 pamilya o 200 residente mula sa 6-kilometer radius permanent danger zone ang lumikas na sa evacuation sa barangay Buwang sa Tabaco City sa Albay. Ito'y matapos itaas na ng PHIVOLCS Alert Level 3 ang bulkang Mayon. Ayon sa barangay Kagawad, puno na ang evacuation center nila kaya ilang residente ang kinailangang manatili muna sa modular tents sa kanilang covered court. At dahil rin sa maulang panahon, pinapasok na ng tubig ang evacuation center, particular na sa mga tents. Kaya naman patuloy na nananawagan ng karagdagang tulong mula sa pamahalaan ng Barangay Buwang para sa mga lumikas na residente. Narito ang kanilang panawagan. Sa ngayon, sir, mahirap kasi maulan. Tapos, Maulan lang kayo. pinapasok sila ng tubig galing sa labas. Ito, kaya kawawa itong mga nasa tent. Tapos kulang pa ng tent. Kailangan na nga flood control ni Saldico. Evacuation center. Kasi yung evacuation center namin, 2 room lang po ito, puno na sila lahat. Kaya nananawagan po ako sa sa gobyerno o ano po na sana matulungan itong mga kabarangay namin na maging maganda yung hindi sa gaanong maganda kundi komportable naman yung matutulugan nila kasi yan po pinapasok na ng tubig yung yung mga tent. May lang kayo, tubig ba? Yung floor mismo binabaha. Samantala, inilabas na ng Supreme Court ngayong araw ang mga pumasa sa nakalipas na bar examination. Congratulations and celebration. At ang bar top-notcher ay graduate ng Eskola ng Bayan. Ito ay graduate ng University of the Philippines. Nanguna sa bar exam si Jen Roniel Rey Timola Sanchez mula sa University of the Philippines na may average na 92.7%. Samantala, pasok din sa top 10 ang mga sumusunod. Number 2 si Declaro Espinel Albert Alawigan ng University of Santo Tomas sa score na o average na 92.46%. Top 3 si Alaysa Agatepa Adviento ng UST sa score na 91.91.
At number 4 naman si Angelica De Castro Mitra ng De La Salle University sa Lipa, 91.68%. Top 5 naman si Mark Angelo Galvez Santos ng UST Manila sa score na 91.58. Dikit na dikit na. At number 6 naman sina Joey Loyloy Umpad ng University of San Jose Recoletos at sa score o sa average na 91.25%. At si Enrico Gabriel Reyes ng Ateneo de Manila na may 91.25%. At number 7 si Johan Rafael Silapan Gata ng University of Santo Tomas. Daming UST sa lakay, UST sa score na 90.90%. Kompyang. Number 8 si Marie Santaniel Atienza Sarmiento ng University of the Philippines na may score na 90.87%. At number 9, si Richmond Bulan Lucas ng University of La Salette sa score na 90.45%. At number 10 naman, si Jasmine Terian Afable Yap ng University of the Philippines sa may score na 90.36%. Ayon sa Supreme Court, umabot sa 5,594 ang pumasa sa 2025 bar exam mula sa 11,425 takers. At sila ay nakatakda ng mga manumpa at paglagda sa Roll of Attorneys sa February 6 sa may Philippine Arena. Meron tayong passer ulit. Aba, si Cyril Cupino, ha? Ayan. Abay, dating taga DCRH. Siya po ay pumasa rin sa bar exam. Congratulations, Cyril. Di ba si Jurot ito? Ayan. Ayan. Si Attorney Cyril Jurot Cupino. Ayan. Congratulations, Cyril. Dati po naming reporter anchor dito sa DCRH. Sa lahat ng mga pumasa, congratulations. Aba, nasa linya daw siya lakay. Nasa linya ba? Oo. Aba, nasa linya Kita mo nga naman. Attorney Cyril Cupino, magandang hapon sa iyo, Cyril. Good afternoon, Lakay and Thea. Ayan. Magbabalita ka ba ng Jurot? Pwede naman. Pwede. Pwede pa rin. Oo. Ayan. Tingnan mo nga naman. Ikaw ba naging full student o naging Part-time. Working student? Working student. Part-time. Oo. Full-time. Nag-full-time ka. Oo. Full load and full-time yung work. Saan ka nag-aral Full-time, full load din sa work daw lakay po. So full na full. Saan ka nag-law, Cyril? Nakalimutan ko. Saan ka ba? Galing ako ng University of Makati, Lakay. Parang kay Attorney Jana Banana. Ayan. Oo. Tapos? Tapos lumipat ako sa Universidad de Manila. UDA. Manila LG. Ayan. Paano pinaghandaan, Cyril, ang Bar exams. pagkuha sa bar exam? Mahabang proseso lang kayo kasi ang habang aral, nagtatrabaho ako kasi di ba full-time. Tapos pag-uwi ko, mag-aaral pa rin ako. Minsan kapag nagtatrabaho, sinisingit-singit ko pa lang yung pag-aaral. So, leading the bar exam, tuloy-tuloy na yung review at the same time nagtatrabaho pa rin ako. Kaya medyo mahirap siya para sa akin. Pero, hinanad pa rin kahit paano na makapasa. Saan ka ba nag-work? Nasa Inquirer Radio ka pa ba? Hindi na, Lakay. Wala na. Umalis na ako doon. Umalis ka na sa Inquirer Radio. Saan ka na lumipat?
Nung nasa law school ako, lakay, nasa private ako. Private. Australian company, nasa public relations. Pero ngayon, nasa Supreme Court na rin po ako. Ba, nasa Supreme Court ka pala ngayon, ha? Ayan. Magiging ano na yung judge rin siya in the future, lakay. Sa mga subjects na binibigay sa bar exam, Cyril, anong subject ka nahirapan? Ang pinakamahirap lakay talaga yung remedial law. Remedial law. Pinakamabigat at pinakamahirap sa lahat. Ayan, oo. Yung criminal law, mani-mani lang sa'yo, peanuts, ha? Hindi naman mali, pero kinaya lakay. Kinaya yung criminal law. Pero ang pinaka madali para sa akin is political law. Political Talaga law. yun. Oh, kasi exposed ka dito sa DCRA sa mga kwan eh. Ay, Mga actually, political tama, totoo yun, issues. lakay. Oo. Malaking tulong talaga yung exposure ko nung nasa media ako sa pag-aaral ng political law. Siguro naka 99% ka doon. Hindi naman na, hindi ako mabot sa top 20. Top 21 ako. So ngayong abogada ka na, Cyril. So ano ang plano mo? Tatakbo ka bang mayor, congresswoman, senador? Hindi na kayo, ayoko dyan. Ayaw mo dyan. Ayaw ng politika. Aha. Public service na lang. So anong plano mo? Gusto mo mag-practice? Ano ang saan ka gustong magkaroon ng expertise? Corporate law, criminal or civil labor law, labor lawyer? Ang plano ko talaga lang kayo is pumasok sa litigation. Litigation. Practice as a public attorney o kaya naman ay maging prosecutor, and then eventually ang goal ko talaga lakay ay maging isang judge. Yun na sabi ko sa'yo, lakay, magiging isa sa mga judges natin But in the judge future. lang, justice. Justice ako lakay eh. Ayan, galing-galing naman. Ayan, Cyril, attorney, maraming salamat at congratulations. Congratulations. Thank you. Salamat sa inyo lahat. Teka, tanong ng news center ni na Lakay Ray Sibayan. Oo, nasan daw? Kailan ka daw mag-blow out dito sa DCRH? Abangan lang natin ang susunod na kapan. Ayan, Cyril, maraming salamat and congratulations. Salamat po sa inyong lahat. Congratulations. Kasama natin si may special segment yan si Cyril nung araw dito siya eh. Dito lang. Yung panghapon natin, ayan. Anong programa? Balitang jurot-jurot. Jurot-jurot. Alam yung balitang jurot-jurot? Ano yun? Parang Margie Holmes. Sex education. So, expert si Cyril Copino sa jurot-jurot. Natawa si Wina. Wina. Yan ba ang expertise? Mga medyo ganyan at may entertainment at maganda mga Informative trivia. Yan, trivia yung mga reports yan. Muli, Attorney Cyril Copino, maraming salamat and congratulations. Babalikan po natin mga bigan nilang pang detalya na ating mga balita. Abay, yung pong mga deboto ng Itim na Nazareno. Abay, kanina umaga po ay pumila na sila mga kaibigan sa may Quirino Grandstand, samantalang mamayang gabi pa. Ayan, kung dito nagkakamali, mamaya alas 7 parang gabi ang simula ng pahalik. Ayan. Samantala, nako, ito na yung sinasabi ko, ha? Ayan, sabi ni Presidential Sister, si Manang Senator Amy Marcos, abay, yun daw nakalaan na pork barrel. Ayan. Ito na ba Manang Amy yung unprogram allocation? Ang sabi ni Senator Amy, panibago impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Posibleng i-file, siyempre, next month, February, gamit ang soft pork. Ayan. Pork barrel. Mukhang, repeat, part 2. Dahil ito ay parang, nangyari din kay the late Chief Justice Renato Corona. Nang i-impeach po ang Chief Justice Renato Corona, ang ginamit naman po para siya ma-impeach noon ay ang tawag noon
PDAF. Ayan. PDAF ang PDAF gamit naman. naman. Pero yun ay pork barrel pa rin. Ay. Sa ibang pangalan, AKA. Babalikan po natin ang detalye na babalitan niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco. Aloha! Alas 4:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng